Sa Sao Paulo, sa umaga ng tag-ulan, ang mga abalang kalye ay sumasalamin sa karaniwang kaguluhan ng lungsod na puno ng pagtunog ng mga busina at mga tao na nagmamadaling magtago mula sa ulan. Sa sentro ng lungsod, ang Forum Joao Mendes, na kilala sa paghawak ng mga pinakakontrobersyal at pinakamahalagang kaso ng hustisya ng Paulista, ay mas maingay kaysa karaniwan. Ang tensyon sa bulwagan ng paglilitis ay napakalaki. Ang mga abogado na nakasuot ng mamahaling Amerikana ay bumubulong at sinusuri ang mga dokumento. Sa gitna ng bulwagan, si Hukom Joaquim Braga, isang 60 taong gulang na lalaki, nakilala sa kanyang mahigpit na paninindigan at kawalan ng pasensya sa mga formalidad na labas sa protokol, ay binubusisi ang mga proseso ng araw. Siya ay may kapansini-pansing presensya, may kulay abo na buhok na maayos na sinuklay, makapal na salamin, at isang ekspresyon na tila laging nakakunot ang noo, nagpapahiwatig ng kanyang natural na pagdududa. Sa gitna ng mabigat na kapaligiran na ito, pumasok si Jose Rafael. Hindi niya maaatim na maging kakaiba sa mga naroroon. Siya ay isang bata, payat na lalaking Aprikano, mga 17 taong gulang, nakasuot ng simpleng polo shirt at isang pares ng kupas na sapatos. Nagdala siya ng isang itim na backpack na tila mabigat, ngunit mahigpit niya itong hawak. Sa kabila ng pagiging simple ng kanyang hitsura, nanatiling mataas ang kanyang ulo at tuwid ang kanyang tindig. Agad na napatingin sa kanya ang mga tao. Nagsimulang umikot ang mga bulong sa bulwagan. Sino ang batang ito? Ano ang ginagawa niya rito? Tanong ng ilan. Hindi na kailanman magiging kapansin-pansin ang pagkakaiba niya sa mga nakatutong abogado. Lumakad si Jose sa isang bangko sa likuran ng bulwagan at umupo, binabaliwala ang mga mausisong tingin. Maya-maya, hinampas ni Hukom Joaquim Braga ang martilyo, tinatawag ang paglilitis sa kaayusan. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw ng may autoridad sa bulwagan. Magsisimula na tayo ng paglilitis ng kasong Silva laban sa Agrosan, isang pagtatalo sa lupa sa kanayunan ng Estado. Hinihiling ko ang presensya ng abogado na kumakatawan sa nagrereklamo. Sa isang sandali, may katahimikan. Pagkatapos, tumayo si Jose Rafael. Sa dahan-dahang hakbang, naglakad siya patungo sa gitna ng bulwagan. Sa bawat hakbang, lumalakas ang mga bulong. Pagdating niya sa pulpito, inilapag niya ang kanyang backpack at matatag na sinabi, "Magandang umaga, Hukom. Ako po si Jose Rafael at ako ang abogado na kumakatawan kay Ginang Marta Silva." Natahimik ang buong bulwagan. Nagpalitan ng tinginan ang mga abogado, hindi makapaniwala. Ang mismong Hukom Braga ay tumigil sa pagbasa ng kanyang mga papeles upang tingnan ang bata. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin kay Jose na may halong pagkamangha at paghamak. Paumanhin, sinasabi mo bang ikaw ang abogado ni Ginang Marta Silva? Ito ay isang tunay na paglilitis. Bata, hindi ito isang ensayo ng teatro. Nasaan ang tunay na abogado? Nanatiling kalmado si Jose. Ang kanyang tono ay kontrolado. "Hukom, ako po ang abogado ni Ginang Silva. Narito ako upang kumatawan sa kanya." Ayon sa batas, tumawa si Hukom Braga, isang maikli at tuyong tawa na mabilis na naging sarkasmo. Ito ay isang biro lamang. Sino ang nagbigay ng pahintulot sa batang ito na pumasok dito bilang abogado? Tumitingin siya sa paligid, naghahanap ng suporta sa mga ekspresyon na kasing pagkamangha ng iba. "Halika na bata, hindi ito parke para maglaro ng pagiging abogado." Sa sandaling iyon, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng bulwagan. Ito si Mara Silva, isang matandang babae na may simpleng anyo. Tumayo siya at matatag na sinabi, "Siya po ang aking abogado, Hukom. Siya po ang tumanggap na ipagtanggol ako noong wala ng ibang nais." Tumalim ang tingin ni Hukom Braga, malinaw na naiinis. Hinampas niya ang martilyo upang patahimikin ang mga bulong at humiling na ipakita ni Jose Rafael ang kanyang mga kredensyal. Binuksan ng bata ang kanyang backpack,
kumuha ng isang selyadong sobre at ibinigay ito sa opisyal ng korte. Habang ibinibigay ng opisyal ang mga dokumento sa hukom, muling natahimik ang kapaligiran, lahat ay nakatingin ng mabuti. Habang sinusuri ng hukom ang mga papeles, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagdududa tungo sa pagkamangha. Tumingin siya kay Jose at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng walang sarkasmo. Mukhang maayos naman ang iyong mga dokumento. Ikaw ay tunay na lisensyadong abogado, ngunit sabihin mo sa akin, bata, paano nagawa ng isang tao na kasing edad mo ito? Tinitigan ni Jose ang hukom ng mahinahon at sumagot sa masusing pag-aaral, hukom. Ngunit hindi po ako narito upang pag-usapan ang tungkol sa aking sarili. Narito ako upang ipagtanggol ang aking kliyente. Saglit na napatulala ang hukom, ngunit agad siyang bumalik sa kanyang postura at nagpahayag, mabuti, kung igigiit mo, maaari mong ipakita ang iyong kaso. Ngunit paalalahanan kita, wala akong gagawing anumang konsesyon mula sa akin. Tumango si Jose. Bumalik siya sa pulpito at nagsimulang ayusin ang kanyang mga papeles. Ang bulwagan ay puno pa rin ng mga bulong, ngunit hindi siya nag-abalang intindihin ang mga ito. Alam niyang kailangan niyang patunayan, hindi lamang sa hukom kundi sa lahat doon na siya ay karapat-dapat sa hamon. Si Jose Rafael ay ipinanganak at lumaki sa Paraisopolis, isa sa pinakamalaking komunidad sa Sao Paulo. Siya ang nag-iisang anak ni Gneng, Vera, isang masipag na babae na nagpalaki sa bata nang mag-isa mula nang iwanan sila ng ama ni Jose noong siya ay sanggol pa. Nagtrabaho si Gneng, Vera bilang isang arawang trabahador, naglilinis ng mga bahay sa mga marangyang kapitbahayan ng lungsod. Madalas siyang umaalis bago mag-umaga at bumabalik lamang sa gabi, pagod ngunit determinado na bigyan ang kanyang anak ng mas magandang kinabukasan. Mula pagkabata, ipinakita ni Jose ang kanyang pagiging kakaiba. Habang naglalaro ang ibang mga bata sa kalye, mas gusto niyang gumugol ng mga oras sa pagbabasa ng kakaunting libro na dinala ng kanyang ina pauwi, madalas na nakukuha mula sa basura o ibinibigay ng mga tao na pinagtatrabahuhan niya. Nang magsimula siyang pumasok sa pampublikong paaralan sa komunidad, agad niyang napukaw ang atensyon ng mga guro sa kanyang katalinuhan at kuryosidad. Hindi lamang siya mabilis matuto, ngunit mayroon siyang uhaw sa kaalaman na kahanga-hanga sa lahat. Sa edad na 9, nagsimulang magpakita si Jose ng pambihirang talento sa paglutas ng mga problema sa matematika at isang natatanging kakayahan sa mga salita. Isa sa kanyang mga guro, si G. Arnaldo, ang napansin ang potensyal ng bata at nagsimulang tulungan siya, nagdadala ng mas advanced na mga libro at materyales para sa kanya na pag-aralan. Jose, mayroon kang espesyal, bata. Huwag na huwag mong hayaang may kahit sino ang magsabing iba ka, sabi ng guro. Sa edad na 2, lumahok si Jose sa isang kompetisyon ng pagsulat sa rehiyon at nanalo ng unang gantimpala, nalampasan ang mga estudyante mula sa mga pribado at kilalang paaralan. Ang kanyang sanaysay, na pinamagatang ang karapatang mangarap, ay tungkol sa realidad ng mga komunidad at ang kahalagahan ng pakikipaglaban para sa hustisya. Ang sanaysay ay napansin ng husto, kaya't isang lokal na mamamahayag ang gumawa ng isang artikulo tungkol dito na nagpabago sa kanyang buhay. Dahil sa pagiging kilala, nakakuha si Jose ng isang buong scholarship sa isang elite na kolehiyo sa Sao Paulo. Ngunit ang tagumpay na ito ay sinamahan ng mga hamon. Sa bagong kapaligiran, siya ay patuloy na naging target ng diskriminasyon. Maraming mga kaklase mula sa mga mayayamang pamilya ang nanunuya sa kanyang simpleng pinagmulan at sa katotohanan na siya ang tanging itim na estudyante sa klase. Ano ang ginagawa mo rito? Narinig niya isang beses mula sa isang kaklase. Hindi para sa mga tao tulad natin ang lugar na ito. Gayunpaman, hindi kailanman pinayagan ni Jose na siya ay masaktan ng mga salitang ito. Alam niya na siya ay naroon dahil sa kanyang merito at ang kanyang presensya ay nakakabahalang lamang dahil sa paghamon nito sa mga stereotype. Kahit anuman ang isipin nila,
sabi ng kanyang ina, nang makita siyang malungkot sa ilang gabi, ikaw ang aking pagmamalaki, ang aking henyo, at mararating mo ang mas malayo kaysa sa kanilang iniisip. Sa mga taon sa kolehiyo, nagpakadalubhasa si Jose sa lahat ng asignatura, ngunit may espesyal siyang pagkahilig sa mga debate. Naging presidente siya ng debate club at nagsimulang lumahok sa mga kompetisyon sa estado, palaging nagtatanggol sa mga tema na nauugnay sa pagkakapantay-pantay at hustisya panlipunan. Sa panahong ito, napagpasyahan niyang maging abogado. Gusto kong tulungan ang mga tao na tulad natin, inay. Gusto kong ipaglaban ang mga tao na walang nakakarinig, sabi niya isang gabi habang nag-aaral. Sa edad na 15, nakapasok si Jose sa isang espesyal na programa ng Advanced Studies na nagbigay daan sa kanya na tapusin ang high school at simulan ang law school sa isang pinabilis na paraan. Pumapasok siya sa pampublikong unibersidad sa araw at nag-aaral hanggang gabi sa bahay, palaging determinado na makamit ang kanyang layunin. Nang siya ay nagtapos sa edad na 17, nakatanggap siya ng espesyal na pagkilala mula sa unibersidad para sa kanyang napakagandang akademikong pagganap. Ngunit kahit na nagtapos, nagpatuloy ang mga hamon. Ang paghahanap ng mga oportunidad sa legal na merkado bilang isang bata, itim at mula sa isang simpleng pinagmulan ay hindi madali. Nagpalipas siya ng mga buwan na nagpapasa ng mga resume at nakaranas ng mga tingin ng paghamak. Ngunit hindi sumuko si Jose. Alam niya na ang kanyang pinakamalaking sandata ay ang kanyang kaalaman at ang kanyang determinasyon. Ito ang dahilan kung bakit, nang signang, Marta Silva, isang matagal ng kapitbahay ng kanyang ina, ay humingi ng tulong legal, hindi nag-atubiling tanggapin ni Jose ang kaso, kahit na alam niyang magiging mahirap ito. Signang, Marta ay nakakaranas ng isang pagtatalo laban sa isang malaking kumpanya na nagsasabing may karapatan ito sa lupa kung saan siya at ang kanyang pamilya ay nanirahan sa loob ng mga dekada. Walang pera upang kumuha ng mga kilalang abogado, nagtiwala siya kay Jose, ang batang lumaki sa tabi niya at ngayon ay isang nagtapos na abogado. Naniniwala ka bang matutulungan mo ako, Jose? Tanong ni Gining. Marta na may mga luhang nanlalabas sa kanyang mga mata. Hindi lamang po ako naniniwala, Gnang. Marta, alam kong kaya ko, sagot niya na may determinasyon. Kaya't nagpasiya si Jose Rafael na ito ang magiging unang laban niya sa marami. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit tulad ng sa lahat ng kanyang buhay, handa siyang lumaban-laban sa mga pagsubok. Ito na ang araw ng paglilitis. Ang Forum Joao Mendes sa Sao Paulo ay abala. Ang mga may karanasan na abogado ay naglalakad na may mga leather briefcase, ang mga kliyente ay naghihintay ng sabik at ang hangin ay puno ng pormalidad. Sa gitna ng karamihan, pumasok si Jose Rafael, kasama si Gnang, Marta Silva. Ang isinusuot niya ang pinakamaganda na mayroon siya, isang asul na polo shirt, isang simpleng itim na pantalon, at isang pares ng sapatos na inayos ng kanyang ina para sa okasyon. Pagkatawid ni Jose sa bulwagan, lahat ng mga mata ay napatingin sa kanya. Una, mausisa. Pagkatapos ay hindi makapaniwala. Sino nga ba ang batang Aprikano na may simpleng anyo upang mapunta sa isang lugar na napaka-imposante? Si Gneng. Marta ay naglalakad sa kanyang tabi, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kumpiyansa na ekspresyon ni Jose ay nagbigay ginhawa sa kanya. Ang hukom, Joaquim Braga, na nakaupo na sa kanyang posisyon ng autoridad, ay nagmasid sa mga galaw. Kilala siya sa kanyang mahigpit na paninindigan at hindi siya nagpapalampas ng anumang bagay na lumalayo sa mahigpit na formalidad. Nang magsimula ang paglilitis, nag-umpisa si Hukom Braga. Pakinggan ang lahat, nagpapatawag ako ng paglilitis sa kasong Silva laban sa Agrosan. Hinihiling ko na magpakilala ang mga legal na kinatawan, anunsyo niya sa isang malupit na tono. Isang maikling katahimikan ang sumakop sa bulwagan at pagkatapos ay tumayo si Jose Rafael. Sa matatag na hakbang, naglakad siya patungo sa pulpito. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila umalingaw-ngaw sa gitna ng mga bulong na sumibol nang siya ay magsimulang magsalita. Hukom,
Ako po si Jose Rafael, ang abogado na kumakatawan kay Ginang Marta Silva, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ang bulwagan ay napuno ng isang panandaliang katahimikan na sinundan ng mga pigil na halakhak at mga tingin ng pagkamangha. Ang mga abogado na naroroon ay bumubulong sa isa't isa. Ang ilan ay malinaw na nalilibang sa kanilang pinaniniwalaang isang biro. Inayos ni Hukom Braga ang kanyang salamin at tumalim ang kanyang tingin na tila gustong tiyakin na tama ang kanyang narinig. Pinagkrus niya ang kanyang mga kamay at bahagyang yumuko pasulong. Paumanhin, bata, sinasabi mo bang ikaw ang abogado ni Ginang Marta Silva? Tanong niya sa tonong puno ng sarkasmo. Opo, Hukom, sagot ni Jose nang walang pag-aalinlangan. Naglabas si Hukom Braga ng isang tuyong tawa at tumingin sa paligid ng bulwagan na tila naghahanap ng pagkakaisa sa iba. Ito ay isang biro lamang. Paano ang isang bata na kasing edad mo ay maaaring narito nagpapanggap na abogado? Nasaan ang tunay na abogado? Si Ginang Marta na nakaupo sa likuran ay tumayo na may halong takot at determinasyon. Siya po ang aking abogado, Hukom. Siya po ang nag-iisang tumanggap na tulungan ako noong wala ng iba ang nais. Nagtaas ng kilay si Hukom Braga, malinaw na naguguluhan, ngunit naiinis din. Mabuti, kung gayon, bata, umaasa akong mayroon kang mga patunay ng iyong kwalifikasyon. Hindi tayo narito upang maglaro ng mga abogado. Binuksan ni Jose ng mahinahon ang kanyang backpack, kumuha ng isang selyadong sobre at ibinigay ito sa opisyal ng korte. Ang katahimikan ay sumakop sa bulwagan habang dinadala ng opisyal ang mga dokumento sa hukom. Sa panahong ito, pinanatili ni Jose ang kanyang tuwid na postura, tinitigan ang hukom ng mahinahon. Nang buksan ni Hukom Braga ang sobre at simulan ang pagsusuri sa mga dokumento, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagbago siya mula sa pagdududa tungo sa pagiging seryoso at sa wakas sa pagkamangha. Mabuti, ayon sa nakikita ko rito, ikaw ay talagang isang lisensyadong abogado. Nakarehistro ka sa OAB at lahat ay mukhang maayos, sabi ng hukom. Inayos muli ang kanyang salamin. Nagbigay siya ng sandaling paghinto at tumingin kay Jose. Ngunit sabihin mo sa akin, paano nagawa ng isang tao na kasing edad mo ito? Hindi ito karaniwan. Hindi natinag si Jose. Malalim siyang huminga at sumagot, Hukom, itinuro sa akin ng aking ina na sa pagsisikap at dedikasyon, lahat ay posible. Nag-aral ako ng husto, pumasa sa mga pagsusulit, at natupad ko ang lahat ng mga kinakailangan. Narito ako ngayon hindi upang ipagyabang ang aking sarili, kundi upang matiyak na mayroong katarungan. Kumunot ang noo ni Hukom Braga, malinaw na hinamon ng kumpiyansa ng bata. Mabuti kung gayon, kung ikaw ay ganoon kakumpiyansa, maaari kang magpatuloy, ngunit alam mo, wala akong inaasahan kundi profesionalismo dito. Hindi ako gagawa ng anumang konsesyon para sa iyong edad o anumang iba pa. Tumango si Jose ng mahinahon. Bumalik siya sa pulpito at nagsimulang ayusin ang kanyang mga papeles. Ang mga tingin ay naroon pa rin sa kanya. Ang ilan ay may paghamak, ang iba ay may pagkamangha. Kahit na sa ilalim ng lahat ng presyong ito, pinanatili niya ang kanyang mahinahon na asal. Alam niya na ang pinakamalaking pagsubok ay darating pa. Si Ginang Marta ay nakatingin sa kanya mula sa likurang bangko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit may bagong pag-asa na kumikinang sa kanyang mga mata. Alam niyang bata pa si Jose, ngunit alam din niya na siya ang kanyang pinakamahusay na pagkakataon laban sa makapangyarihang agrosan. Sa pahintulot ni Hukom Joaquim Braga, inayos ni Jose Rafael ang kanyang mga papeles sa pulpito, pinanatili ang kanyang matatag na postura. Ang bulwagan ay puno pa rin ng mga bulong, ngunit tila hindi siya apektado ng anumang usapan. Ang kasong kanyang ipinagtatanggol ay maselan. Si Ginang Marta Silva, isang mahirap na matandang babae, ay nakikipaglaban sa agrosan, isang makapangyarihang kumpanya sa agrikultura na nag-aangkin ng pagmamay-ari sa lupa
kung saan siya at ang kanyang pamilya ay nanirahan sa loob ng higit sa 30 taon. Sinimulan ni Jose ang kanyang presentasyon sa malinaw at layuning tinig. Hukom, ngayon ay kumakatawan ako sa isang mamamayan na naglaan ng buong buhay niya sa pagtatrabaho at sa kanyang pamilya. Ang lupa na pinag-uusapan ay pagmamay-ari ni Gnang Marta Silva mula pa noong binili ito ng kanyang yumaong asawa. Ngunit ngayon, ito ay hindi makatarungang inaangkin ng isang kumpanya na ginagamit ang kanyang impluwensya at kapangyarihan upang subukang alisin ito sa kanya. Nagtaas siya ng isang dokumento na kanyang pinaghiwalay na dati. Narito ang orihinal na rehistro ng pagmamay-ari na nagpapakita na si Gnang Marta Silva at ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng titulo ng lupa mula pa noong 1992. Sinimulan ni Jose ang pamamahagi ng mga kopya ng dokumento, mahinahong ipinapaliwanag ang bawat teknikal na detalye. Binanggit niya ang mga artikulo ng Brazilian Civil Code na nauugnay sa karapatan sa pagmamay-ari at nagpresenta ng ebidensya na ang Agrosan ay sinusubukan na manipulahin ang mga dokumento upang pawalang saysay ang lehitimong pagmamay-ari ng matandang babae. Habang nagsasalita siya, ang kanyang argumento ay malinaw at tumpak. Hindi siya gumagamit ng komplikadong salita, ngunit nakakagulat na teknikal upang mapabilib kahit ang mga nagtawanan nang may paghamak noong siya ay nagpakilala. Nagsimulang makinig ang lahat. Higit pa rito, hukom, patuloy niya, nagtataas ng isa pang papel. Narito ang isang independiyenteng pagsusuri na nagkukumpirma na ang mga dokumentong ipinakita ng Agrosan ay may mga irregularidad. May malinaw na mga pahiwatig ng pagbabago sa pirma ng tinatayang orihinal na nagbebenta. Ang ebidensyang ito ay nagpapatunay na ang intensyon ng kumpanya ay dayain ang karapatan sa pagmamay-ari ng aking kliyente. Si Hukom Braga, na sa simula ay halos hindi na itago ang kanyang paghamak, ay nagsimulang yumuko sa kanyang silya, sinusuri ang mga dokumento ng mas malapit. Nagbigay siya ng kilos sa abogado ng Agrosan na agad namang tumayo. Sa lahat ng paggalang, hukom, simula ng abogado ng kumpanya, Marcos Tavares, isang lalaki na nasa kalagitnaan na ng edad na may perpektong Amerikana at isang mapagmataas na ngiti. Ang kasong ito ay mas komplikado kaysa sa sinusubukang ipaliwanag ni G. Rafael. Ang Agrosan ay nakuha ang lupa ng lehitimo at ang lahat ng dokumentasyon ay regularisado. Higit pa rito, kailangan kong sabihin na ang depensa na ipinakita niya ay kulang sa karanasan. Nagbigay siya ng isang tingin ng kahusayan kay Jose bago magpatuloy. Ang batang abogado na ito ay maaaring dedikado, ngunit malinaw niyang pinasimple ang isang usapin na kinasasangkutan ng malalim na mga legal na nuances. Hindi tayo narito para sa mga emosyonal na diskurso. Narito tayo upang suriin ang mga legal na katotohanan. Nakinig si Jose ng mahinahon, hindi sumasali. Nang matapos si Marcos, tumingin ang hukom kay Jose at nagbigay ng kilos para sumagot siya. Pasasalamatan ko ang pahayag ng depensa, sabi ni Jose sa isang matatag ngunit magalang na tono. Gayunpaman, iginigiit ko na ang aming ipinapakita ay mga layuning katotohanan. Ang mga ebidensya na aking ibinigay sa korte na ito ay nagpapakita na si Gnang Marta Silva ay may lehitimong pagmamay-ari sa lupa at ang mga irregularidad sa mga dokumentong ipinakita ng Agrosan ay malinaw. Ang usapin ay hindi tungkol sa karanasan, kundi tungkol sa katarungan. Ang bulwagan ay napuno ng isang bahagyang bulong. Ang mahinahon at diretsong sagot ni Jose ay nagpakamaangha sa ilan. Nagpatuloy siya. Hindi natin maaaring baliwalain na ang kapangyarihang pang-ekonomiya ng Agrosan ay ginagamit bilang sandata upang takutin ang isang ordinaryong mamamayan, isang tao na walang parehong pinansyal na mapagkukunan o impluensya. Ang korte na ito ay umiiral upang protektahan ang mahihina at matiyak na walang sinuman ang mawawalan ng kanilang mga karapatan. Nagpatuloy si Jose sa pagpapakita ng mga testimonya ng mga kapitbahay na nagpapatunay sa patuloy na paninirahan ni Gnang
Marta sa lupa mula pa noong dekada 1990, pati na rin ang mga karagdagang dokumento na nagpapatibay sa kanyang legal na pagmamay-ari. Bawat punto ay ipinagtanggol ng may kalinawan at layunin na parang ipinanganak siya upang naroon. Sinubukan ng abogado na si Marcos na abalahin siya ng paulit-ulit sa mga teknikal na tanong, ngunit sinagot niya ang bawat isa sa kanila ng mahinahon. Ipinapakita na nagawa niya ang kanyang takdang aralin. Unti-unti, kahit ang mga nagmamaliit sa kanya ay nagsimulang makilala na siya ay hindi lamang isang batang talento, siya ay isang handang propesyonal. Si Hukom Braga, na hanggang noon ay nagmamasid ng may pagdududa, ay nagsimulang magtanong. Sumagot si Jose sa bawat isa ng may katumpakan na malinaw na ipinapakita na alam niya hindi lamang ang kaso kundi pati na rin ang mga legal na pundasyon na kinakailangan upang ipagtanggol ito. Mabuti, G. Rafael, sabi ng hukom. Sa huli, kailangan kong aminin na ang iyong argumento ay napakahusay na nakabatay. Ngunit mayroon pa rin akong isang katanungan. Kung ang pagmamay-ari ng ari-arian ay kasing linaw gaya ng sinasabi mo, bakit napunta ang kasong ito sa korte? Malalim na huminga si Jose at sumagot, Hukom, ang kaso ay napunta sa korte na ito dahil ginamit ng Agrosan ang kanilang impluensya at mga mapagkukunan upang lumikha ng mga pagkaantala sa proseso at pilitin ang aking kliyente na sumuko. Ngunit si Gnang, Marta Silva, ay hindi sumuko. At narito ako upang matiyak na ang katarungan ay mananaig. Ang direktang sagot ni Jose ay tila nagpa-impress sa hukom. Mabagal siyang tumango at ang bulong sa bulwagan ay tumindi. Kahit si Marcos Tavares ay tila nabahala sa kumpiyansa ni Jose, ngunit alam ni Jose na ang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Nakuha niya ang atensyon ng korte, ngunit ngayon ay kailangan niyang matiyak na ang kanyang mga ebidensya ay sapat upang manalo sa kaso. Ang kapaligiran sa korte ay kapanapanabik. Pagkatapos ng maselang presentasyon ni Jose Rafael, ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa batang abogado. Nakuha niya ang atensyon ni Hukom Joaquim Braga at hinamon ang may karanasan na depensa ni Marcos Tavares na ngayon ay tila mas tensyon kaysa kumpiyansa. Ngunit ang pinakamahalagang sandali ay darating pa. G. Tavares, iginagawad ng korte ang karapatan sa depensa na magpakita ng anumang karagdagang ebidensya o pagtutol sa kung ano ang ipinakita hanggang ngayon, pahayag ng hukom sa isang neutral ngunit matalinong tono. Si Marcos Tavares, sa pagsisikap na mabawi ang lupa, ay tumayo at inayos ang kanyang salamin gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Nagbigay siya ng isang sandali ng paghinto na parang maingat na binibilang ang bawat salita. Hukom, nais kong bigyang diin na ang kasong ito ay hindi kasing simple ng sinusubukang ipaliwanag ni G. Rafael. Bagaman siya ay naging napakamalikhaing, ang sentral na usapin dito ay ang pagiging tunay ng mga dokumentong ipinakita ng parehong partido. At gaya ng alam natin, kinakailangan ang malalim na teknikal na kaalaman at karanasan upang harapin ang mga nuances na ito. Nagbigay siya ng isa pang mapagmataas na tingin kay Jose, na sinusubukang guluhin siya sa pamamagitan ng isang pinaghandaan ngunit walang laman na diskurso. Sa lahat ng paggalang hukom, kailangan nating itanong kung naiintindihan ba talaga ni G. Rafael ang komplikasyon ng kasong ito o kung tayo ay nahaharap sa isang pinaghandaang diskurso ngunit walang laman. Ang atensyon sa bulwagan ay kapansin-pansin. Tumitingin ang hukom Braga kay Jose at nagbigay ng kilos para sumagot siya. Malalim na huminga si Jose, kinokontrol ang mga emosyon na sumisibol sa loob niya. Alam niya na hindi lamang sinisiyasat ni Marcos Tavares ang kanyang mga ebidensya, sinisiyasat niya ang kanyang pagiging lehitimo, isang bagay na hinarap ni Jose sa buong buhay niya. Hukom, simula ni Jose, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit puno ng damdamin. Ang aking trabaho dito ay ang magpakita ng mga katotohanan, at ang mga katotohanan ay malinaw na nagpapakita na ang mga dokumentong ipinakita ng Agrosan ay naglalaman ng malubhang irregularidad. Hindi ito isang pinaghandaang diskurso gaya ng itinuro ng depensa, kundi konkretong ebidensya na sinuri ng mga eksperto.
Nagtaas siya ng isa sa mga dokumento at naglakad patungo sa screen ng projection sa korte. Payagan ninyong ipakita ko muli ang mga inconsistency sa pirma ng tinatayang nagbebenta. Dito, itinuro niya ang pirma. Nakikita natin ang isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pirma na ito at iba pang mga authenticated na pirma ng parehong individual. Ito ay higit pa sa isang irregularidad. Ito ay ebidensya ng masamang hangarin. Ang katahimikan ay sumakop sa bulwagan habang ipinapaliwanag ni Jose ang bawat detalye gamit ang sapat na teknikal na wika upang mapabilib ang korte, ngunit sapat na malinaw upang maintindihan ng lahat. Binanggit niya ang mga tiyak na artikulo ng Brazilian Civil Code na nagpapalakas sa ideya na ang manipulasyon ng mga dokumento ay bumubuo ng isang pagtatangka sa pandaraya. Higit pa rito, hukom, patuloy ni Jose, ngayon ay nakaharap sa hukom. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa mga dokumento o pagmamay-ari. Ito ay tungkol sa isang pangunahing prinsipyo ng katarungan. Ang aking kliyente, Signing Marta Silva, ay naglaan ng kanyang buhay sa lupaing ito. Pinalaki niya ang kanyang mga anak dito, nagtanim ng mga puno at inalagaan ang lupa. Hindi lamang ito isang piraso ng lupa para sa kanya, ito ang kasaysayan ng kanyang pamilya. Nagbigay si Jose ng isang sandali, hinayaang tumagos ang kanyang mga salita sa bulwagan bago tapusin, hukom. Kung ano ang nasa paglilitis dito ay higit pa sa isang ari-arian. Ito ang dignidad ng isang mamamayan ng Brazil na nagtiwala sa sistema ng hustisya upang protektahan siya. Si Hukom Braga ay sumandal sa kanyang baba, nag-iisip. Tila sinusuri niya hindi lamang ang mga salita ni Jose, kundi pati na rin ang epekto nito sa kaso. Nang sinubukan muli ni Marcos Tavares na magsalita, itinaas ng hukom ang kanyang kamay na nagpapahiwatig na siya ay maghintay. G. Tavares, bibigyan ko ng isang oras upang repasuhin ang mga ebidensyang ipinakita ng parehong partido bago ako gumawa ng desisyon. Ang korte na ito ay magkakaroon ng pahinga sa loob ng isang oras. Pagkaalis ng hukom sa bulwagan, bumalik ang bulong. Marami sa mga naroroon ang nagsimulang pagtalunan ang lakas ng mga argumento ni Jose. Ang ilang mas matatandang abogado na noong una ay tumawa sa kanya, ngayon ay tumitingin sa bata ng may respeto. Sige engeng, Marta ay lumapit kay Jose at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, aking anak. Kahit ano pa ang mangyari, nagawa mo na para sa akin ang higit pa sa aking inaasahan. Ngumiti si Jose, hinahawakan ang kanyang kamay. Gang, Marta, hindi pa tayo tapos, lalabanan natin hanggang sa dulo. Pagkatapos ng pahinga, nagpatuloy ang korte. Pumasok ang hukom na may seryosong ekspresyon at umupo. Hinampas niya ang martilyo, humihiling ng katahimikan. Pagkatapos ng masusing pagsusuri sa mga ebidensyang ipinakita at pakikinig sa mga argumento ng parehong partido, ang korte na ito ay nakarating sa isang desisyon. Ang pagiging tunay ng mga dokumentong ipinakita ng Agrosan ay seryosong kinukwestiyon habang ang mga ebidensya na dinala ng nagrereklamo ay pare-pareho at mahusay na naitatag. Sa makatuwid, nagdedesisyon ako na pabor kay Gnang Marta Silva. Ang pagmamay-ari ay mananatili sa kanyang pangalan. Sumabog ang bulwagan sa mga bulong at sigaw ng pagkamangha. Signeng. Marta ay nagsimulang umiyak ng saya at niyakap si Jose ng mahigpit. Ang hukom pagkatapos ay tumingin direkta kay Jose at sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa mas mahinahong tono. G. Rafael, kinakailangan kong aminin na sa simula ay nagkaroon ako ng malubhang pagdududa tungkol sa iyong kakayahan. Ngunit ngayon, pinatunayan mo na ang talento at dedikasyon ay maaaring malampasan ang anumang diskriminasyon. Nagpapasalamat ang korte na ito sa iyo sa pagpapaalala sa atin ng tunay na layunin ng katarungan. Tumango si Jose, malinaw na nahihirapan, ngunit pinapanatili ang kanyang mahinahon na asal. Alam niya na ang sandaling ito ay higit pa sa isang legal na tagumpay.
Ito ay isang marka sa kanyang laban sa diskriminasyon na kanyang naranasan mula pa noong simula. Ang hatol ni Hukom Joaquim Braga ay umalingawngaw sa isipan ng lahat ng naroroon sa korte. Ang batang abogado na si Jose Rafael ay hindi lamang nanalo sa kaso, kundi nagbago rin ng persepsyon ng mga taong unang nagduda sa kanya. Ang pangalan ni Jose Rafael ay nagsisimulang umikot sa mga pasilyo ng Forum Joao Mendez, hindi lamang bilang isang mahusay na abogado, kundi bilang isang simbolo ng determinasyon at pagiging lampas sa mga pagsubok. Signing. Marta Silva, na labis pa rin ang damdamin, ay nagpupunas ng kanyang mga luha habang nagpapasalamat sa batang abogado. Hindi mo lamang iniligtas ang aking bahay, Jose. Iniligtas mo ang aking kasaysayan, ang legasiya ng aking pamilya. Naway pagpalain ka ng Diyos, aking anak. Ngumiti si Jose na may mga matang naluluha, ngunit pinanatili ang kanyang profesional na postura. Marta, ang iyong pakikipaglaban ay pakikipaglaban ng marami. Ginawa ko lamang ang tama at nais kong ipagpatuloy ito para sa lahat ng nangangailangan. Habang kinukuha niya ang kanyang mga papeles, maraming abogado na dati hindi siya pinapansin ang nagsimulang lumapit. Binabati siya, kahit si Tavares, ang may karanasan na abogado ng Agrosan, ay lumapit kay Jose na may mas mapagpakumbabang mukha. Kailangan kong aminin, Rafael, minamaliit kita. Ngayon ay natuto ako ng isang aral na hindi ko malilimutan, sabi ni Tavares, inilalatag ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Jose at sumagot ng may pagpapakumbaba. Lahat tayo ay narito upang matuto, G. Tavares. Salamat sa pagkakataon na ipagtanggol ang aking kliyente. Sa mga sumunod na araw, ang kwento ni Jose Rafael ay nagsimulang kumalat sa mga lokal na pahayagan at sa social media. Ang mga artikulo ay nagpapakita ng batang abogado mula sa gilid na lumaban sa mga higante sa korte. Ang kwento ay mabilis na nakakuha ng lakas. Nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan mula sa buong Brazil na nakikita ang kanilang mga sarili sa kwento ni Jose. Nagsimulang dumating ang mga mensahe para sa kanya sa pamamagitan ng social media. Isa dito, mula sa isang batang babae na nagngangalang Luana, ang napukaw ang kanyang atensyon. Jose, ang aking pamilya ay nabubuhay sa mahirap na sitwasyon at minsan ay nararamdaman kong imposible ang aking mga pangarap na makapag-aral at mabago ang aming realidad. Ngunit pagkatapos marinig ang iyong kwento, napagtanto ko na hindi tayo maaaring sumuko. Salamat sa pagiging inspirasyon. Sumagot si Jose sa bawat mensahe, hinihikayat ang mga kabataan na magtiyaga sa kanilang mga pangarap at maniwala na ang edukasyon ang susi sa pagbabago ng mga realidad. Sa pagiging kilala ng kaso, nagpasya si Jose na gumawa ng isang hakbang pa. Lumikha siya ng isang proyekto na tinatawag na Hustisya para sa Lahat, na nag-aalok ng libreng tulong legal para sa mga taong may mababang kita at mga mentorship para sa mga kabataan na interesado sa larangan ng batas. Sa pakikipagtulungan sa mga voluntaryong abogado at mga universidad, nagsimulang mag-organisa ang proyekto ng mga workshop sa mga komunidad sa gilid na nagpapakita sa mga kabataan na ang kaalaman ay maaaring maging sandata laban sa kawalang katarungan. Sa unang kaganapan ng proyekto, nagsalita si Jose sa isang grupo ng mga kabataan at matatanda. Ako rin ay minamaliit noon. Sinabihan akong hindi ang lugar ko dito. Ngunit pinatunayan ko na ang ating lugar ay kung saan tayo lumalaban para dito. Gusto kong malaman ninyo na kaya ninyo, na kayo ay may halaga at na maaari ninyong baguhin ang inyong mga kwento. Makalipas ang ilang buwan mula sa kaso, nakatanggap si Jose ng isang di inaasahang tawag. Inanyayahan siya ni Hukom Joe Braga sa isang kaganapan sa Forum Joao Mendez. Pagdating ni Jose, nagulat siya sa isang seremonya para sa kanya. Ang hukom, na may hindi gaanong seryosong ekspresyon, ay nagsalita sa harap ng isang madla ng mga abogado, hukom at estudyante. Nang makilala ko si G. Rafael, umamin akong nagduda ako. Ngunit ngayon, masasabi kong may pagmamalaki
na nagturo siya sa akin ng isang bagay na napakahalaga. Ang katarungan ay hindi sinusukat sa edad o sa pinagmulan ng taong nagtatanggol dito. Ang batang ito ay isang halimbawa ng kung ano ang dapat nating pagsikapan sa ating propesyon. Ibinigay ng hukom kay Jose ang isang plaka ng pagkilala na may nakasulat na para sa iyong dedikasyon sa katarungan at sa inspirasyong iyong naidulot sa marami. Sa kabila ng pagkilala, hindi kailanman nakalimutan ni Jose kung sino ang palaging naniniwala sa kanya, ang kanyang ina. Sa isang tahimik na hapon, umuwi siya na may hawak na bouquet ng bulaklak at ang plaka ng pagkilala, si Gning. Vera, na naghihintay sa kanya na may mapagmataas ng ngiti, ay niyakap siya na may mga luha sa kanyang mga mata. Ito ay para sa iyo, inay, sabi ni Jose. Ibinibigay ang plaka. Hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ka. Palagi kong alam na ikaw ay espesyal, aking anak. Ngunit ang pinakamaganda sa lahat ay ang puso na taglay mo. Hindi lamang dahil sa kung ano ang iyong ginagawa, kundi dahil sa kung bakit mo ito ginagawa, sagot ni Gning. Vera, sa paglipas ng mga taon, ipinagpatuloy ni Jose Rafael ang kanyang napakagandang karera bilang abogado at mentor. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa isang kaso, kundi tungkol sa pagwasak sa mga hadlang, pagbibigay inspirasyon sa mga pagbabago, at pagpapakita na ang talento at determinasyon ay walang kulay, edad o pinagmulan. Sa isang panayam para sa isang TV show, buod ni Jose ang kanyang paglalakbay sa mga salitang umalingaw-ngaw sa buong bansa. Ang katarungan para sa akin ay hindi lamang isang propesyon, ito ay isang misyon. At bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng pagkakaiba, gaano man kaliit ito. Ang aking kwento ay simula pa lamang. Umaasa akong magbibigay ito ng inspirasyon sa marami pang iba na magpatuloy sa pakikipaglaban anuman ang mga balakid.